Sasabihin ko ba sa friend ko ang ginawa ng husband niya sa akin after mismo ng kasal nila? Diara TV na. Magandang araw sa'yo, isa ako sa silent reader ng page mo. Gusto ko lang ibahagi itong aking lihim na itinatago. Ako po pala si Rosie, 34 years old. Matagal ko nang alam kung paano manahimik. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil mas pinili kong huwag guluhin ang mundong tahimik na nabuo ng ibang tao, lalo na ng kaibigan ko. May secret crush ako sa lalaking ngayon ay asawa na niya. Hindi ito panandaliang paghanga. Ilang taon din akong nabuhay na may tahimik na pagtingin, yung tipong sapat na sa akin ang makita siyang masaya. Kahit hindi ako ang dahilan, alam kong mali. Kaya itinuring ko itong kasalanang hindi kailanman dapat aminin. Hindi ko ipinahalata. Hindi ko pinaramdam. Hindi ko pinangarap na maging akin siya. Niligawan pa lang siya ng kaibigan ko noon. Malinaw na sa sarili ko ang hangganan. Kaibigan ko ang babae. Minahal niya ang lalaking iyon ng buo at wala akong karapatang manggulo. Kaya umiwas ako. Hindi ako sumasama kapag alam kong nandoon siya. Kung magkausap man kami, palaging maikli, palaging may distansya. Tinuruan ko ang sarili kong pigilan ang damdaming hindi dapat mabuhay hanggang sa ikasal sila. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Masaya ang kasal, simple pero puno ng ngiti. Nakita ko kung gaano kasaya ang kaibigan ko habang naglalakad papunta sa altar at sa sandaling iyon. Naniwala akong tama ang lahat ng naging desisyon ko. Tama ang pananahimik. Tama ang pag-iwas. Tama ang hindi pag-amin. Sa parehong hotel ginanap ang reception at doon din ako nag-check-in. Alam nila iyon. May after party pa na may konting inuman, pero dahil hindi ako mahilig uminom, umakyat na agad ako sa kwarto matapos ang reception. Pagod, emosyonal at gusto lang matulog. Bandang 11:00 ng gabi, may kumatok sa pintuan. Hindi ako nag-e-expect ng kahit sino. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang groom. Nakainom siya. Kita sa mga mata niyang malabo ang isip pero malinaw ang emosyon. Bago pa ako makapagsalita, nagsimula na siyang magsalita. Mga salitang parang matagal nang nakatago. At ngayon lang pinakawalan. Sana daw nun pa siya umamin. Sana raw nun ko rin inamin kung ano ang nararamdaman ko. Kung ganoon daw baka kami ang ikinasal ngayon. Parang may bumagsak sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko kailanman pinaramdam sa kanya ang nararamdaman ko. Sigurado ako doon. Kaya paanong naging malinaw sa kanya ang isang bagay na buong buhay kong itinago? Sabi niya, doon lang daw niya na-realize lahat. Nung nagkakalabuan na sila ng kaibigan ko. Naalala raw niya ako. Naikumpara raw niya ang katahimikan ko sa mga panahong magulo ang relasyon nila. Pero nagkaayos din naman sila. Pinili niya ang kaibigan ko, pinakasalan niya, at akala ko tapos na. Ngunit sinabi rin niya na nag-stand out daw ang ganda ko sa kasal, sa reception, sa party. Parang lahat ng pinigil kong damdamin ay biglang may pangalan at boses. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi, isang halik na parang paalam at kasalanan sa isang sandali. Sinabi niya na ang halik sa labi ay para na sa asawa niya. Umalis siya na parang walang nangyari. Pero may nangyari, dahil simula noon hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung kanino mas mabigat ang kasalanan. Sa kanya bang umamin? Matapos ang kasal? O sa akin bang hindi kayang itaboy ang tamis ng mga mensaheng sumusunod? Mga simpleng kumusta? Mga alaalang hindi dapat pinubuhay? Mga salitang alam kong mali pero hindi ko tinatanggihan? At sa gitna ng lahat ng ito, nariyan ang kaibigan ko. Bagong kasal. Masaya, walang kaalam-alam. Amin ba ako? O mananahimik na lang kami pareho? Ililibing ang damdaming hindi dapat isinilang? Para sa kapayapaan ng lahat, hindi ko alam ang tamang sagot. Ang alam ko lang, may mga sekretong kapag inilabas mo, sisira ng maraming buhay. Pero kapag itinago mo, ikaw naman ang unti-unting nauubos.